Sa detalye po ng mga balitang nakalap ng Central Luzon News Team. Isang mainit na usapin ngayon sa Pampanga ang pagtatayo ng isang sanitary landfill sa Barangay Pabanlag, Florida Blanca, Pampanga. Pero isa sa mga tumututol sa proyekto ay ang mga katutubong naninirahan dito. Ang detalye sa report na ito. May grupo ng mga residente dito sa Florida Blanca na mariing tumututol sa pagtatayo ng isang sanitary landfill. Ang mga katutubo naman, hati ang opinyon sa pagtatayo ng ganitong pasilidad. Ayoko. Kasi mabaho po yan eh. Ayaw namin matapurin basurahan yung ano namin po. Kabilang sa mga aita na tumututol si Len Santos, 52 taong gulang residente ng Sitio Mawakat. Aniya kung sakaling matuloy ang pagtatayo ng ganitong pasilidad, maaari umano silang mawalan ng hanap buhay dahil kabuhayan ng katulad niyang katutubo ay magtanim sa kapatagan ng Florida Blanca, Pampanga. Paano naman po yung patanim namin? Saging, mangga, gabi, mais. Kawawa kami kung hindi na kami makapagpatanim, kung giba na po yung bundok na yan na ng basurahan. Nangangamba rin si Len at ang ilang residente ng barangay dahil sa kalusugan ng mga kabataan. Giit nila na kahit may prosesong dadaanan ng mga basura, maaari pa rin maapektuhan ang ilog na kanilang pinagkukuhanan ng tubig. Ayaw kong magpatayo ng mga basurahan ng barangay Muakat. Bakit po? Kasi po, pag magkaroon ng kami ang mga sakit, mga anak namin, kaya ayaw namin pong magpatayo ng ng basurahan. Sa kabilang banda naman, ang ama ng tahanan na si Billy Liwanag, umaasa na baka sakaling may benepisyo ang pagtatayo ng isang sanitary landfill sa kanilang. Sa detalye po ng mga Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapuso. Huwebes at ngayon special ang ating show. Oo, napakaganda ang aming handa para sa inyong gabi kasi we are very pleased na pinagbigyan tayo ng Chief Justice David, nabigyan tayo ng Live remote pagkakataon. Live from Cebu pa ito ha, na kasama natin ang mga the best media personalities, the most accurate, the most shall we say incisive media personalities to ask the proper question. Kanina nga may pambungad na si Mike, pero sasagutin ni Chief Justice dito po sa debate. Kaya pumunta muna tayo sa Cebu. Jiggy, andiyan ka ba? Jiggy from Cebu, Jiggy Malikad. Go ahead, please, Hindi, Niggy. kasama natin dito sa Cebu si Chief Justice Hilario Davido Jr. at ang handang-handa na siyang sagutin ang lahat ng inyong katanungan mula dyan. Mabuti naman. Na-delay tayo. Good evening, Mr. Chief Justice. Good evening, Winnie and Oscar. Magandang gabi po sa inyo, Chief Justice. All our televiewers. My good. Well, we will start, Mr. Chief Justice, we would like to introduce the media panel to you. Ang ating media panel, mga kaibigan, ay Well, unang-una, The first one is, of course, ang ating host ng unang hirit at emergency, si Arnold Glavio. Ang anchorman po ng DWG, Double A's, Double G. hindi na pinigay sa akin yung pagka-introduce ni Arnold Clavio kasi palagi ako nagpapalpak dyan. And our next interviewer from the media, wow, member of the Board of Editors ng Philippine Center for Investigative Journalism or BCIJ, multi-awarded journalist, si Malu Mangaras. At mga kaibigan, kasama din po natin ang editor-in-chief ng Newsbreak magazine, si Pinipining Marites Vito. If you don't mind, Mr. Chief Justice, uumpisahan ko muna ang question kasi meron hong news kanina na si former President Erap Estrada po ay nagsabi na si Lucio Tan daw po ay ay humingi ng tulong kay Erap na kayo daw ang i-appoint na Chief Justice at hindi lang ho yun. Sinabi ho rin niya na kayo daw kinukulit nyo si President Erap para makuha yung appointment papers. What do you say to that charge or that assertion by the former President Erap Estrada, Mr. Chief Justice? It's very good you asked the question. Actually, I have stated before that this is already a rehash accusation
During the oath-taking, I attended the Bonifacio Day on November 30.